Mabilis na lumipas sa mga araw. Araw-araw pa rin nagpupunta si Rafael at Alem sa restaurant at tuwing umaga ay nakangiting sinasalubong ni Anika ang dalawa. Sumasabay na rin siya mag-almusal kay Rafael bago siya magpunta ng kusina upang magluto. Tuwing break niya ay pumapasyal siya sa lamesa ng binata. Naabala pa rin sa laptop nito at minsan ay may kausap sa cellphone. Pero kapag lumalapit na siya ay tinatapos na ni Rafael ang tawag at sa kanya tinutuon ng buong atensyon. Sa gabi naman, kapag nagsara siya ng restaurant, ay naabutan niya ang binata na naghihintay sa tabi ng sasakyan nito para ihatid siyang pauwi. Ang mga simpleng gestures na iyon ni Rafael ay palagi nagdudulot ng mainit na haplos sa kanyang puso. Masabik tuloy siyang bumabangon tuwing umaga at kapag gumagabi na, ay parang ayaw pa niya matapos ang araw dahil ayaw pa rin niya mawalay sa binata. She realized that liking someone and getting closer to that person as time goes by is such a wonderful experience. Pagkatapos, palagi pa niyang naalaala ang sagot ni Rafael noon. Tinanong niya ito bakit walang kasamang card ang mga bulaklak na pinapadala nito. A million cards are not enough to write all the things I want to say to you. So slowly, for the rest of our lives, I will tell you my feelings directly. Ilang linggo pa lamang sa Pilipinas si Rafael, pero pakiramdam ni Anika ay nagnatural na para sa kanya na kapag sumilip siya sa restaurant ay makikita niya ang binata. Kaya naman, napakunuto siya ng isang araw ay makita niya bakante ang lamesa na palaging inookupa ni Rafael. Sandaling napatitig siya roon bago lumapit kay Lilian. Hindi siya dumating ngayon? Tanong niya sa kaibigan. Hindi nga eh. Nagtataka nga rin ako. Hindi ka ba niya tinawagan? Takang tanong ni Lilian. Natigilan si Anika at na-realize. Hindi pa sila nagpalitan ng numero ni Rafael. Dahil araw-araw naman ay nagkikita at nawala iyon sa kanyang isipan. Napapuntong hininga na lang siya. Baka mamaya pupunta siya. Pabalik na lang muna ako sa kusina. Paalam niya kay Lilian. Sige, sasabihin ko sa'yo kapag dumating na siya. Tumango sa Anika at pilit ang umiti. Salamat. Subalit lumalim na ang gabi at kinailangan na niya magsara ay hindi dumating si Rafael. Ang kanyang pagtataka ay naging pag-aalaala. Paano kung may nangyaring hindi maganda sa binata? Kahit pa sabihing may dugong Pilipino si Rafael, ay banyaga pa rin ito sa Pilipinas. Hindi pa rin mapakali sa Anika na sa wakas ay lumabas siya ng restaurant. Pero sa kanyang paglingon ay napasingap siya na makita ang pamilya na limousine na nakaparada sa di kalayuan. Sa gilid na yon ay nakatayo si Alem na bahagyang tumango nang siya ay makita. Nakahinga na maluwag si Anika at mabilis na lumapit. Si Rafael, tanong niya dito. Imbis na sumagot, ay binuksan ni Alem ang pinto ng limousine. Yumuko si Anika at muling napabuga ng hangin na makita. Nakaupo sa loob si Rafael at nakangiting nakatingala sa kanya. Anika. Pumasok siya sa loob at tumabi rito. Sumara ang pinto at sandali pa ay naramdaman niya ang pag-andar ng sasakyan. I was worried. Hindi ka nagpunta ng restaurant maghapon at hindi ko alam kung ano nangyari sa'yo. Bulalas ni Anika. Ginagap ni Rafael ang kanyang kamay at pinisil iyon. I apologize. Nagkaroon lang ng problema sa trabaho na hindi ko inaasahan. Kaya kailangan ko magsagawa ng video conference maghapon. I intend to call you. But I forgot to ask your cell phone number. At bago pa makuha ni Alem ang numero ng restaurant, kailangan ko nang isagawa ang meeting. Kanina lamang kami natapos. Paliwanag nito. Napatitig si Anika sa mukha ni Rafael. Mukha nga itong pagod. Pero nagpunta pa rin ang binata upang sunduin siya. Lumobo ang kanyang puso. Pagkatapos, ay hindi siya nakatiis at kumilos upang yakapin ang binata. Sinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib nito. Sandaling naramdaman niya
Natigilan si Rafael, pero agad din namang narelax at gumanti ng yakap. What? You missed me? Biro nito. Napapikit si Anika at tumango na mapagtanto na talagang na-miss nga niya ang binata. Weird. Isang araw pa lang, hindi makita si Rafael, pero parang may kulang na sa kanyang buong araw. Hindi ko alam kung paano mo natagalan ang 8 taon. Isang araw pa lang kitang hindi nakita. Hindi na ako napakali. Usal pa niya, bago napigilan ang sarili. Humigpit ang yakap ni Rafael sa kanya. It was hard, really hard. Bulong ito. May bumikig sa lalamunan ni Anika at tumingala. Bahagyang ngumiti ang binata at hinaplos ang kanyang pisngi. Pero hindi na mahalaga. Ang mahalaga, magkasama na tayo ulit. Humugot ang malalim ng paghinga sa Anika at ngumiti. Tama ka. Sumandal sa backrest si Rafael at hinigit siya upang mapasandig siya sa dibdib nito. Today was a tiring day. I haven't eaten since last night. Bulalas ang binata. Natigilan si Anika at bahagyang inalayo ang sarili sa binata upang matingnan nang mabuti ang mukha nito. Bakit hindi ka kumain? Hindi maganda sa kalusugan iyon. Manghani ang bulalas. Wala na matikman ko ang luto mo. Hindi na ako nakokontento sa ibang pagkain. Simpleng sagot ni Rafael. Napalabi si Anika. Hindi ganun kasarap ang luto ko. Parang hindi mo magustuhan ng ibang pagkain. Ingus niya. Umangat ang gilid ng mga labi ng binata. Oo nga. But, it's not only the taste. It's about my preference. I feel much better and contented eating the food you cook. Ganun lang kasimple. Napabuntong hininga na lang siya at napangiti. Dahil sa totoo lang, medyo naintindihan niya si Rafael. Siya man, kahit anong kanyang kainin na masarap sa kahit saang restaurant. Sa huli, para kay Anika alasan ng luto ng kanyang papa, ang pinakamasarap sa lahat. Because her father's cooking tasted like home to her. Marahil ganoon din ang epekto ng luto niya kay Rafael. Nakaramdam siya ng saya sa isiping iyon. Kung ganoon, ipagluluto kita pagdating ng bahay. Kumain ka muna bago ka umalis. Alok ni Anika. Naging mainit ang ngiti ni Rafael. Then, I will accept your offer. Simpleng potahe lamang ang niluto ni Anika na makarating sila sa bahay. Dahil konti lang naman ang laman ng kanilang refrigerator. Mas madalas kasi, kumain siya sa restaurant kaysa sa bahay. Mula nang umalis ang kanyang papa, hindi na sumama si Alim sa kusina at nanatili sa labas at nagbabantay ng sasakyan. Kumain na raw kasi ito, pero sa tingin ni Anika, binibigyan lamang siya ng bodyguard ng pagkakataon ni Rafael na mapagsolo. Masayang pinagmasdan niyang kumain ng binata. Hindi ka dapat nagpapalipas ng gutom. You are an important person in your company, right? Kahit gaano pa kalaki ang responsibilidad mo, hindi mo dapat kalimutan ang kalusugan mo. Ani-ani ka. Hindi ako nakokontento kapag hindi mo luto. Sagot naman ni Rafael. Napabuntong hininga na lamang siya at bumaba ang tingin sa suot ng binata. Nakasuot at necktie pa ito. Marahil ay ayos ito kanina sa meeting. You can loosen your coat and tie when you are with me, Rafael. Natigilan ng binata at napatitig sa kanya. Ngumiti sa Anika. After all, I cannot do anything much for you other than cook for you and be someone who you can relax with. Lumambot ang expression sa mukha ni Rafael at kumilos upang hubarin ang coat nito. Pagkatapos ay hinatak nito ang necktie na suot at kinalas ang unang 3 botones sa polo na suot. Napansin na naman ni Anika ang singsing na pendant sa kwintas ng binata na napansin niya palagi nitong suot. Matagal na napatitig naman siya doon bago umangat ang tingin sa mukha ni Rafael. May kinalaman ba sa akin ang singsing sa kwintas mo? Hindi nakatiis niyang tanong. Natigilan ang binata at agad na pagtanto ni Anika. Hindi siya nito sasagutin. Inabot naman niya ang kamay nito na nakapatong sa lamesa at pinisil iyon.
Hindi mo ba pwedeng sabihin sa akin? Please. Wala pa nung nasa beach tayo. At nakita ko yan. Palagi may sumusulpot eksena sa isip ko. Pero masyadong malabo. Kaya hindi ko maintindihan. My eyes are always drawn to that ring on your neck. And I want to know why. Sumeryoso yung expression sa mukha ni Rafael. At pinisil ang kanyang kamay. Pagkatapos, ay bagyan nitong itinulak palayo sa lamesang silya. At pumihit paharap sa kanya. Come here. Usan nito. At bahagya siyang hinatak patayo. At palapit dito. Tumalima siya. Hanggang nakatayo na siya sa pagitan ng mga hita ni Rafael. Na nakatingala na ito sa kanya. Hindi lang ako ang meron nito, Anika. On your 17th birthday, I gave you a ring. Napakarap siya at umawang ang mga labi sa sinabi nito. Pumaikot ang isang braso ni Rafael sa kanyang baywang at lalo pa siyang hinigit. He smiled boyishly. Yun ang unang beses na nakita niya ngumiti ng ganoon ang binata. Napahawak siya sa balikat nito. I practically proposed to you back then. Pero masyado pa tayong mga bata noon. Kaya imbis na suot sa daliri mo ang singsing, binigay ko yun sa'yo bilang pendant ng kwintas. Lumipad ang kamay niya sa taas ng dibdib niya. Bigla ay naging malinaw kay Anika kung ano ang inaabot palagi ng kamay niya roon. Ang singsing na pendant na dapat ay nasa kanyang leeg. Pero wala akong matandaan na may ganoon akong kwintas. Kumislap ang lungkot sa mga mata ni Rafael. You must have lost it. Napakagatlabi siya at ang init ang mga mata. Dahil naiwala niya ang importanteng bagay na gaya niyon. Mukhang napansin din ng binata ang kanyang nararamdaman. Dahil hinigit siya nito hanggang siya mapaupo sa kandungan ng binata at niyakap siya. I'll just give you another one. This time, hindi na pendant ng kwintas. Pangako ni Rafael at hinalikan pa siya sa gilid ng kanyang mga labi. Sumikdo ang puso ni Anika at bahagyang napangiti. Nagpo-propose ka ba sa akin? Pabiro niyang tanong. Not yet. We still need to resolve a lot of issues before I can ask you for your hand. But you don't have to worry about that. I will take care of everything. Nahigit niya ang hininga. Dahil may kakaibang pangako sa sagot na iyon ni Rafael. Pagkatapos, ay masunod ang halika ng kanyang mga labi. Napapikit siya at panaikot ang mga braso sa liag ng binata. Saglit pa, ay nawala na sila ng pakialam sa ibang bagay at naging abala sa mga labi ng isa't isa. Napaigtad sila at sabay na kumalas na makarinig sila ng bantulot na katok sa bukana ng kusina. Napalingon sila at ang init na mukha ni Anika sa pagkapahiya na makita nakatayo roon si Alem. Agad siyang umalis sa kandungan ni Rafael at tumistan siya. What is it? Tanong ng binata sa bodyguard. Sumagot si Alem sa Arabic at kahit hindi na naintindihan, ay may palagay siyang hindi magandang balita ang hatid nito. Napuno kasi ng tensyon ang buong katawan ni Rafael na biglang napatayo. Tumiim din ang mga bagong ng binata at kumuyom ang mga kamao. Rafael, nag-aalalang untag ni Anika. Sandali, may sinabi muna ang binata kay Alem sa Arabic bago bumaling sa kanya. Halatang pinapakalma nito ang sarili, pero mukhang hindi nagtatagumpay. I have to go now, Anika. I enjoy the food. Hindi pa rin napapabi ang pag-aalaala niya. May problema ba? Nothing I can't handle. Pero hindi mo na ako makakapunta sa restaurant mo sa mga darating na araw. Give me your number so I can call you every day. Sagot ni Rafael. Nalaglag ang kanyang balikat pero tumango na lang. Dapat masanay na siya. Hindi sila araw-araw nagkikita. Nagbabakasyon lamang si Rafael na nakaraang mga linggo. Kaya palagi itong nasa restaurant. Pero syempre, kapag bumalik na sa trabaho ang binata, ay hindi na yun pwede. Siya man, ay dapat ibalik ang kanyang focus sa pagluluto na medyo nawala mula nang in love siya kay Rafael. Ngumiti na si Anika at ibinigay ang kanyang numero. Ibigay mo rin ang sayo.
Ayoko na ako lang ang naghihintay ng tawag mo, sabi pa niya. Umangat ang gilid ng mga labi ni Rafael at mukhang na-relax ng konti. Very well. Pagkatapos itong ibigay ang numero sa kanya, ay mukhang binata at ginawaran siya mabilis na halik sa mga labi. I have to go now. Good night. Good night. Usal niya. Akala niya ay aalis na si Rafael. Sa halip ay napasangap siya nang bigla siya nito yakapin ng mahigpit. No matter what happens, don't leave me, okay? Hindi na ako katulad ng mga bata pa tayo. I was young and I can't protect you then. 8 taon na ang lumipas. All these years, I trained myself not only to become a successful businessman, but also to become a man who can protect the woman he loves. Kaya kahit ano mangyari, kahit pa sa tingin mo ay mahirap at komplikado ang lahat, don't give up on me, okay? Pakiusap ng binata. Tumango sa Anika at gumanti ng yakap dito. Huwag kang mag-alaala, hindi ako mahina. I will not give you up ng ganong kadali. Magpit ang yakap ni Rafael bago sa bantulot na pinakawalan. Sandali, tinitigan lamang nito ang mukha niya bago muling nagpaalam at umalis.